they separate us, including, in fact, it's not only between person, no? Dati, different, ngayon family. Family, di ba? May nagkakawatak-watak dahil sa paniniwala sa, sa gusto niyang iboto. We're not talking about politics in here. I just mentioned. So, no offense. I disclaim, ha? Kaya nga, delikado pag-usapan yan. Dahil may kanya-kanya tayong paniniwala. But somehow, kung titignan nyo, yung mga nangyayari is dividing the family. Dividing the relationship with one another. Pero ayaw kong pumunta sa detail na yun at pupunta na ako sa subject natin. Tignan niyo yung Earth. Di ba, yesterday, Black Saturday, ano ba yung mga reading doon? It's about Genesis. Sinabi doon, how the Lord created the world. Di ba, sabi doon, ang world is a formless shape wasteland. In science, ang tawag nila doon, Milky Way. Yung sa kalawakan, walang formation ng araw. And the Lord made the earth. He made dome, create water, create land, fish. And what is the fifth commandment? Is to fifth day na ginawa ng Diyos, yung mga hayop at yung tao. So, kung titignan natin, napakaganda ng mundo. Pero kung titignan mo in detail, marami nang sumira sa mundo natin. Because of that advanced technology. This advanced technology really help to make things na mapadali. Mapadali yung pag-asenso natin. And in fact, those na umaasenso sa yung mga first world country. Pero siyempre may iwanan tayo, Pilipinas is third world tayo. But Hong Kong is one of the first world country tayo. That's why you could see a lot of advanced technology in Hong Kong. And in fact, I worked in there in Science Park before I retired. It's really advanced in the sense that the technology really drives yung pag-asenso to make things easier. Ang pag-uusapan natin dito, technology, it's about the computer. Dali lang Isa-set ko. Yung modern technology is it's good, but in the sense that there is positive and negative. If you're going to use it to good, it's positive. Sinasabi, yung paggamit ng computer is better attention to detail, which is true. Nung araw kasi, ako bilang engineer when I started in the Philippines, I make drawing by hand. So I had the skills. Yan, kasi magaling ang kamay mo sa pagdodrawing ng mga plano. You're something special. That's why they giving you a better opportunity. But when my company decided to send me in Hong Kong, that was long time ago. I was the only one who used a drawing board. And in Hong Kong, napakamahal ng space. And I was the one occupying the space because my drawing board is big. And the company asked me to study. They sent me to school to study how to use computer, how to make drawing out of computer. And it's really, nung nakasanayan ko na, it's really good in the sense that it's more easy for me to make detail. But I just find out that I lose my skills. But anyway, they said because company, they want the work fast, so they could profit on your work.
isa pang advantage ng computer is people are staying connected everywhere, all over the world. Sino ang nakapunta dito nung wala pang internet? So, ask ko lang sa inyo. Wala pang internet. Oh, yeah, sister. Pag tumatawag tayo sa Pilipinas, magkano nagagasta mo? Mga 200. Sa Central po. Yes. Just 5 minutes, it costs you $100. Ah, That's how expensive it yung is. load. Nung pinadala ko ng kumpanya namin dito, si sister hindi pa sumunod sa akin, and I was calling every week. Hindi pwedeng araw-araw. Kasi napakamahal. Mauubos yung sweldo ko sa tawag lang. So, the most I could call them is only 10 minutes. And it cost me 200. Ganun kamahal yung paggamit ng telepono. Dati meron pa barya, sister, di ba? Barya. Unahan yun. Kaya kasi mapuputol eh. Opo. But anyway, it was replaced by the internet. And thank you for those who developed the technology. Because that is the positive effect of the technology. Sinasabi nga din na dito, nakakagawa na tayo ng marami with less effort. That's why it's advantage. Tapos, face-to-face, yung, ano yung tawag dyan? Yung ano tawag dyan? Video call. Video call. Yeah, video call. Di ba? Mga kamag-anak natin, natatawagan natin all over the world. Just a while ago, my brother in US just called me to greet Happy Easter. At tapos, money saving, and it also advantage to those children na if you teach them with a computer, yung motor skills nila mabilis. Pero ano ba effect niyan? Sinasabi dito, yung the bad, less interaction with the people around you. Bakit natin isabi yun? Di ba? Ngayon makikita natin, pamilya natin, no? Kakain tayo sa hapagkainan, lahat tayo nakatelepono. It's very common. People are dating, minsan, mag-date sila, pero they're looking at the telephone, wala nang connection. No talking. Wala yung yung iPad replaced the babysitter. Actually, we are one of the victim of that. Yung first grandchild namin, natutuwa sila, binigyan ng iPad, naglalaro yung bata, magaling sa 2 years old yata siya. Parang takot kami, ayaw niya magsalita. Kala namin meron siyang autism. Hindi namin ang ginawa namin, nagpakonsulta kami sa doktor. Tapos nung kinig siya, okay naman siya. You know what we find out? Hindi niya kami naiintindihan kasi ang alam niya lang English. Yeah. Kasi yung iPad ko yung English yung YouTube. pinanood niya eh. Thank God, okay naman siya. Achiever siya sa eskwela ngayon. Wow. Tapos yung, yung sinabi ko, human jobs being replaced by machines. Nakikita nyo, sabi, pinadali ang trabaho, but later, alam niyo ba yung AI? Yung, artificial technology, intelligence? It could replace us. Ako, I was one of those who worked in the science, kaya naiintindihan ko, it's possible na mawalan tayo ng trabaho kasi Robot na. that one is a collection of data na pag in-apply mo is mas mabilis, mas ma-precise siya dahil may mga robot na. Yan yung kinatatakutan natin in the future. Even a long time ago, they had the prediction that we will be replaced by robot, by the machine. And it's possible kung hayaan natin tuloy-tuloy ang paggamit nito. Actually, okay din yung technology, but we have to use it in a proper way. Ngayon, para maging tayo,
um, baka maiwasan natin yun. Kailangan natin maintindihan kung paano natin gagamitin ng tama. And another thing that nakakasira dito yung activity ng mga bata, especially sa mga bata. Nowadays, yung mga bata, includes my two son. Well, anyway, they are already grown up. They are already professional. Kailangan nilang lumabas ng bahay. Sabi ko, mag-jogging tayo, mag-bisikleta. Gusto nila nasa mga game. Yung isang ko, dumadayo pa ng ibang bansa or kung may international game para sa ganun lang. We spend a lot of money for the international game. Hindi ko sila pinipigilan in the sense na alam ko may control. And at the same time, they are using it in their profession. So, anong dapat natin gawin? Limitahan natin ang mga bata and family. Kontrolin natin yung sarili natin na paggagamit tayo ng phone. We have to respect one another. Pag may kausap ka, babayan mo naman yung telepono mo. Kasi, nawawala yung natin eye-to-eye contact. And at the same time, kung nakikita niyo sa paligid, hindi ba kayo naiinis pag may nagtitelepono sa nakaharang? Di ba? It's another annoyance. Ano ba yung impact ng yung media in education? Yan. Nakikita niyo ba? Yes. It enhances education. It's true. Kasi ngayon, nung araw, nung nag-aaral kami, during my time, it's old school. Pag may hahanapin kaming word dictionary, Yeah. pag may hahanapin kaming research, naghahanap kami sa mga textbook. Diba? Library. Ang hirap basahin ng textbook kasi iba yung ang nangyayari, pag may hahanapin ng estudyante, Google. Nandiyan ang informasyon, ready. Ipapaliwanag siya. Kaya napakadali mag-aral ngayon. Sinasabi dito, yung media nakakatulong sa estudyante in the sense na madali siya makakuha ng information, madali siya makakuha ng idea in order to apply it to his job. And in fact, one of my niece, talagang maganda yung earnings niya in the sense na yung trabaho niya yung creator siya ng graphics designer siya. And she doesn't really need to go to employment. Maganda yung kita, but somehow, I don't know, when it will last. And yun lang yung labanan ngayon sa computer. Yung negative impact niya is, sinabi ko kanina, yung mga estudyante nagiging, hindi lang tamad. Hindi na sila nag-iisip ng tama. Masasabi ko ang epekto nito is that, bahala na si Google, di ba? Naan natin yan. Napakadaling kumuha ng informasyon, pero hindi ka na napapractice. Actually, na-observe ko to recently, about 2 years ago, I was resigning dun sa kumpanya namin. Sabi ko, I want to retire. Nag-apply ako na. Kasi sabi ko, tapos naman yung anak ko. So, why will I continue working? Yabang ko, wala ang trabaho. Pero yung boss ko, sabi niya, sige na, mag-stay ka pa, maski ilang buwan lang. Kinuha nila ako as a consultant. Sabi ko, bakit? Kasi magagaling yung mga kasama ko, mga bata. Galing sa computer, magaling sa management, but somehow, hindi sila marunong mag-calculate ng long way of calculation. Unlike during my time, in order for you to make things happen, you have to go through a lot of formula to calculate, something like that. Let's say yung building, anong kakalculate yan? Pag nagkamali yan, bagsak yan. Ganon. For them, they use simulator.
They just put the load, so, let's say, assume this is the load, this is the dead load, and then they will use some simulator. And they do the calculation by itself. Ganon. Yun nga, sinabi ko, encouraging mass learning without quality learning. Ayoko na masyado magtagal dito, parang lalabas na parang technology yung pinag-uusapan. Eskwela yung pinag-uusapan natin. Ngayon, gusto kong mapunta naman kung ano ang epekto natin sa pamilya natin, sa kapaligiran natin. Kumpara natin, ano ba ang sitwasyon ng mundo ngayon? Kung ikukumpara natin yung family in the past, ano ba yung nakikita natin sa pamilya natin nung araw? More on together with, Mas close. magkasama. Yes. Diba? Sinasabi diyan, more structured. Mas matibay yung structure, more stable. Diba? Ang pamilya ng araw talagang stable. Solid. Together. Oo. Yung matatanda natin, siguro mas matanda pa sa akin puti lang ang buhok ko. Hindi, talaga, yung mga kuya ko, yung mga tatay ko. By the way, kami sa pamilya, nung araw kasi, anyway, my father and my mother have already gone long time ago. Ang sibling ko is around 14. Labing-lima kami magkakapatid, and I'm the youngest. So, may imagine niya kung gaano kasing tanda yung mga kapatid ko, no? May kapatid ako, the living is 93, the oldest. Wow. Still alive. Kaya pag uwi ako ng Pilipinas, sinugunak siyang puntahan. And ang pamilya ng araw stayed together. Sinabi nga ni sister. Lagi tayo magkakasama. Yung mga matatanda ng araw, naabutan niyo ba yung pag may nakasalubong kayo matanda, pag puti buhong gano'n, magmamano kayo? Yes. Di ba? Ganun yung, may ba na-observe niyo pa ba yun? Meron Meron pa rin. Meron pa po. Saan? Alam niyo kung saan natin na-observe yun? Sa probinsya. Probinsya. Probinsya and yung mga taong merong community. Bakit? Kasi tinuturo natin sa community and sa mga bata. You have to respect the elders. And at the same time, yung authority, yung pulis ng araw. Ito hindi ko inabot, pero sabi nila, ang pulis daw ng araw walang baril. Pero ang tao, they respect the police. Pero ngayon, Ngayon hindi na, di ba? Iiling ang ano nyo. Pag nakakita kayong pulis, ano tingin nyo? Kurakot. Sabi nila, buhaya. Buhaya. Di ba? Bakit nagkaganon? Because of their own ano rin. Kasi nalason yung isip ng tao eh. Yung corruption. Sa kanila nagsimula eh. Yun ang nakakalungkot. And that is something that nakakalungkot sa Pilipinas, especially sa Pilipino. Aangatin natin ang bangko natin, bakit tayo pinadala rito? Maraming matatalinong Pilipino. Maraming humahanga sa Pilipino. Number 1 tayo sa pagkanta. Marami tayo, may 1 milyon ng engineer natin ang tao natin sa Saudi Arabia. All over the world, nagkalat ang Pilipino. In the future, baka Pilipinas na may ibang bansa. Tulad sa Japan, konti na lang ang tao dyan, nag-ahir na sila. Maraming bansa, sa Italy. Ang puro Pilipinong inaanuhan nila, ang tinutukan nila kasi hardworking and at the same time meron tayong sariling talino at desisyon. Mamahal tayo sa gano'n. Alam natin magtrabaho ng maayos. Pero ngayon, ano napapansin niyo sa sitwasyon natin sa ngayon, sa nangyayari hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ngayon, marami ng broken family. Noong araw, meron, pero mangilan-ngilan. Yan. Noong araw kasi, ako yung nanay ko, may kapatid siya, iba apelido. Nagtatanong ko, ba't iba apelido niya? Noong araw kasi, yung tao, pag namatay yung asawa,
nag-asawa, so iba naman yung apelido niya, ibang tatay. Pero that is legal. Hindi masama yun. Kasi, di ba, till death do us part. Pag namatay na yung lalaki o babae, pwede na mag-asawa yung babae. That is acceptable to our Catholic faith. Pero ngayon hindi. Yes. Ah, Buhay na buhay pa. nakita niyo nga yung politics din konti padadaanan ko lang. Yung sinampula nung sa Pasig. Yung Yes. congressman, nabalitaan niyo ba yun? Yung kumakandidatong congressman. Di ba nakakahiya? Si Sia, Siya. sinabi niya na kung sino yung mga single mother na Basta wag pwede ng sa... senior daw. Hindi naman leader, ganun ang sinasabi. So, nawala yung morals, nawala yung values. Seems na parang normal lang sa atin ngayon yun. Which is hindi dapat. Yeah. Kaya nga patuloy tayong ganito, nagtiteaching tayo. We uplift each and everyone's moral. Dapat merong mapanatilihin natin yung integrity, yung ethics, maraming bagay. Responsibility of teaching values and attitudes are taught more of educational system rather in the family. Kasi ngayon ang mga magulang, kasi they are busy working together. Although, di ba pala, kasi busy rin kami, bata kami. Ngayon mga professional ng mga anak namin. Pero ako malayo kasi ko, lumaki yung mga anak ko malayo kami, pero we had a good relationship. Hindi namin pinababayaan sa eskwela lang matuto yung bata. Kasi nowadays, kung pababayaan mo ang teacher lang ang magtuturo, may mga values, even the teachers, may mga values silang na hindi according to sa Christian faith. Kaya ingat tayo kung mayroon man tayong mga anak. Make sure na we have to check ano ba yung pinag-aaralan nila. Alam yung anong eskwela. Kailangan tayo dyan, medyo particular tayo. Another thing na nangyayari sa mundo is yung breakdown of social group. Ang mga bata ngayon, they are more independent. Dating nila, it started in USA. Actually, nakisaw-saw lang tayong Pilipinas, sumasabay tayo. Actually, sa US, pagdating mo ng 18, you're free. Separate. You could do whatever you like. As long as bubuhayin mo yung sarili mo. Pero sa atin, hindi. Yung mga anak ko, one of my, hindi pa kasal, is 32 and 27. They are in the marrying age, but they enjoy living with us. Even my 45 years old daughter, like a baby. Dahil ganun yung very close yung relationship namin. By the way, she's already a consultant, a doctor. Wow. And because I was sweet with my children, that's why they are also sweet. Especially even lalaki, tumubo lang ako, Dad, are you okay? Ganun sila. Ibig sabihin, meron kaming relationship na konting lang, nandyan sila, they are ready to help me. Ang buhay natin ngayon, more influenced by social media. Diba? Yes. Basta nag-post ka, marami kang likes, okay ka. Isa nga, may napanood ako, yung TikTok. Medyo na ako, yung babae, okay, I'm single, or I'm single mom, or medyo dahil hindi naman sa parang binibenta niya yung sarili. Let's wait. The Lord will give you someone which is perfect for you. Kaya nga pag iniiwasan yung social media, may nabasa ako, it includes in my confession. Father,
Minabasa ako ganun, parang nagigililo. Ganun. Hinihingi ko ng kapatawaran niya. Adultery So, hindi natin, kasi hindi natin may iwasan yan eh. Yung sa social media, pagbukas mo ng ano, may makiklik ka, uy, ano yan? I treat that as kailangan kong i-consulta sa pare. Anyway, kaibigan ko yung pare, okay lang. Joke lang. Yung ano natin, yung moral consensus natin on how to relate with, relate is disintegrating. Yun yung sinasabi ko, yung ethics, moral, values, bumababa na lahat. Tulad nung unang naikwento ko. So, medyo depressing. Medyo, parang, hindi ko naman sinasabing as a Filipino. No, as a human being. As a human being, as a Christian, especially a Christian, na yung, alam natin, ang buhay natin galing sa Diyos, ginawa tayo ng Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos, ingatan natin. Hindi natin may iwasang magkasala dahil pinabi nga, mayroon tayong original sin, but we had the confession. Kaya mahina tayo. We have to accept na mahina tayo. Na we are susceptible to temptation. Paglabas lang natin ng window dyan, pwede tayong matempt. But the good thing is that meron tayong awareness. Pag may umabot sa atin yun, Lord, I'm sorry. We have to clean ourselves. Yan yung isang bagay na napakaganda dito sa Catholic faith. Na alam ng Diyos na mahina tayo, alam ng Diyos magkakasala tayo. But He always giving us a chance. In fact, this year is a pilgrim of hope. Diba? Pilgrim of hope in the sense na dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Alam na maraming problema sa mundo, but meron kasagutan. Yan yung sinasabi ko, yung value, yung ethics, yung quality, lahat. Ano ba yung aspect ng buhay natin, yung relationship na naapektuhan? Ang inaanad dito, parang nabanggit ko na rin to, be more emphasis on feelings. Nothing more than feelings. Yun. Hindi naman nakikita. Ang layo. Dito na lang. Always be true to your feelings because the more you deny what you feel, the stronger it becomes. Tama man o mali. Diba? Tama man o mali. Sa paningin ng iba, ang importante ay ginusto mo at masaya ka. Kung pagninilayan natin yung yung narrative na yan, para bang hindi ka na pumili kung ano yung tama o mali. Ang pinili mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Gusto mo. Isa nga pag may nakilala, I meet you in the wrong time. Di ba? Meron nga. Meron ng Sasabihin, buhay ko to. asawa pero okay lang. Pogi naman kasi. Okay, ganda naman kasi. Okay ba yun? Yan yung nangyayari. Di ba? Huwag natin yung detalyehin. Pero yun yung bagay na alam ng Diyos na mahina tayo dyan. But that's the reason why we have this kind of teaching, para ipaalala. And in fact, this talk, isa kwento lang, para reminder that the Lord loves us. Meron tayong mga kapatid, nandito tayo, nagtutulungan tayo. Bakit tayo nandito? Bakit tayo pinagtipon-tipon ng Diyos ngayong araw na to? Ito ba sa palagay nyo is accident? No. Tinawag tayo bawat isa ng Panginoon para magkaroon tayo ng reminders. Ginamit nyo lang akong mouthpiece para magpaalala. Pero hindi ako matibay, hindi ako malakas.
Marami kong pagkakamali sa buhay. Marami, nandyan ako. Pero, naniniwala ako nandyan ang Panginoon para tulungan ako makabalik. That is something that ayoko ma-offend ko si Lord. Dahil binigyan niya na ako ng mahabang buhay, especially my relationship with my wife, as my wife says that we're going to celebrate our 46 years of marriage this coming June. And napakahalagang bagay para sa amin mag-asawa yun. 4 years more to become golden. Even though, nung araw, wala akong plano sa buhay kung paano kami mabubuhay. Nag-asawa kami as teenagers. I'm still working, I'm still studying. Pero, the Lord's, nung nag-recollect ako, the Lord's truly loved me. The Lord's truly loved us, my family. Na hindi ko alam yung mga pinagdaanan ko sa buhay, napakahirap dahil I was working in the morning, studying at night, including Sunday, and hindi ko siya gumraduate ako ng engineering, laki ni anak ko. She's already 4 years old. When I graduate, kasama ko yung anak ko. And mahirap, but somehow I was able to overcome it. Kaya yung ibang nagdadahilan, hindi ako makapag-aral kasi mahirap ako. No, may mga paraan. Let's just focus siguro pinagmana isa. We have to focus on the Lord, how the Lord love us, help us. Actually, very generous ang Panginoon. Maybe the family cannot afford, but somehow, suddenly bibigyan ka ng scholarship. And in fact, our community, long time ago, that we put a scholar on the children is not able to go to school. Sinusuportahan namin. Anyway, it's only for 2 years, Nung nakagraduate sila, they sent us a letter. Maraming salamat po dito. Kasi yun binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Magagawa tayo ng bagay na gano'n. Minsan di natin inaakala, but somehow the Lord give you the opportunity. Yung behavior ng tao ngayon, yun ang concern. Sana ma-remind tayo that we as a Christian, the Lord give us mahal tayo ng Panginoon. For Him, we are special. Each and every one of us special sa Panginoon. Na binibigyan niya tayo ng buhay para na rin sa ating kinabukasan. Kaya anong mga epekto nito? Yung hindi magandang nangyayari sa panahon ngayon. Di ba ngayon, kung mapapansin nyo, maraming depression. Marami yung mga bata ngayon nagpapakamatay sa depression. Noong araw walang depression Di ba? Ang titibay ng tao ng araw Yung marami ng problema, nakatawa pa Di ba ang Pilipino ganyan? May problema pero nakatawa. Pero here in Hong Kong, mapagalitan lang yung bata because of too much emphasis on material things. Pag tumatanong sa building ang mga bata. And of course, sa atin bilang Kristiyano, hindi natin naahayaan ng mahal natin sa buhay. Although may nangyayari, pero hindi masyadong marami kumpara sa ibang bansa. Sa Japan, normal lang nag-suicide. Dito sa Hong Kong, normal. Pag hindi nakapasa sa BSE, yung college na nagpapakamatay sila. Kaya, ang feeling ko dun sa pag hindi ka nakapasa, there is a way na makapagtapos ka ng university. Pero, it's a long way. One of my sons like that. Kasi siya lang yung nag-aaral dito Ngayon, professional na siya. Degree holder na siya. Sa ano ba eskwela yun? Sa CTU na nakapagtapos siya ng information technology. So hindi yun ang sukatan yung hindi ka makapasa sa exam sa Hindi yun dahil meron pang paraan. Para kung gusto ko talagang makatapos, meron paraan. So ayun. Yung anger na di-develop sa atin, yung moodiness. And at the same time, yung mga kabataan ngayon, yung mga millennials,
ayaw na nila mag-commit. Ito ang napansin ko sa mga bagong yung mga, No label. mga empleyado. Na napansin ko. No? Yung empleyado ngayon, pag medyo napagalitan mo yung mga bata, they quickly resign. Ang tatlo nila, hindi lang ikaw ang trabaho. Ganon. Pero the thing is that the more the company or the leader discipline you, meron kang natututunan. Pero sila, ang bilis sila mag-desisyon kung lilipat ako. Ganun sila, hindi na sila yung, nawala yung loyalty. Nawala, yung character na nababago. And also, they are having difficulty in making commitment. Ayaw nila yung okay, gawin mo to bigyan kita ng deadline. Ayaw nila yun. Ang gusto nila talagang libre sila. Yung madali para sa kanila yung gusto nilang trabaho. Kasi nga hindi hinog yung kaalaman nila. Yung committed, as I said, gusto nila maging independent and have their own right to stand. Ano ba yung poverty in relationship? Rapid change of social group can lead to a person to become insecure. Nadidevelop sa akin yung insecurity, yung loneliness, yung kailangan ng emotional approval. Para bang may halimbawa may nangyayari sa'yo, may nararamdaman ka. Gusto mo may umayon sa nararamdaman mo. Minsan yung nararamdaman mo mali. Kailangan mo may umayon sa'yo. Yung sympathy. Which is sometimes, alam mo na mali. You have to stop. You have to stop on doing it. Ayan, lack of relationship, lack of expressions of affection. Tulad yung sinabi ko, tignan nyo yung dalawa, kumakain sila pero nakaharap sila sa Cellphone. May napanood nga ako yung nag-date galing sa dating app. Nung nag-date sila, nag-meet. Nung nag-meet sila, nag-uusap sa telepono. Magharap na sila. Di ba? Ang weirdo, di ba? Nung araw, excited ka Nung araw, kasi wala pang wala pang mobile phone. Hindi naman, ang gagawin namin, papasundo siya. Susunduin ko. Susunduin ka sa gabi. Kasi, siya, sa factory. Dati, siya, factory worker siya. Ako, estudyante pala. Sinusundo ko siya pag galing ko sa eskwela. And at the same time, nagkaroon na akong trabaho, magkalapit ang trabaho namin. Sinusundo ko siya. So, kaya maaga kami nag-asawa, very close ang relationship namin. Ang tatay ko napapagod sa akin kasi madaling araw kong umuwi galing sa kanila kasi talagang yung kwentuhan namin sa pamilya. Sabi ng tatay ko, sige na, mag-asawa ka na. 19 years old, pinayagan ako mag-asawa. Wow! But good enough kasi ngayon, grown up na yung mga anak namin at our age, may mga ako na they're all independent. Say independent financially, kaya na nilang mabuhay, kaya hindi na dapat wala sa Hong Kong. And that is one thing that we are preparing. In a few months, or I don't know, we don't know. That because we love Hong Kong. We've been in Hong Kong more than half of our life. Ang tagal na namin dito. And it's our second home. And we love our service. Yun yung dasal namin dalawa. Sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo pa kami ng oras, sana patuloy mo kami bigyan ng pagkakataong magserbisyo. Tulad itong ginagawa ni Sister. Yan na lang yung trabaho namin dito sa Hong Kong. Wala na kami trabaho, wala na kami pinagkakakitaan. But we are enjoying to serve our sisters in different parishes. Marami kami pinupuntahan and we coordinate with the priests and leaders of the parish para magkaroon ng ganitong teachings. And good enough, meron tayong mga kapatid na nandito, si Sister Rose,
come here as he invited us. Accidentally, nakita lang kami doon sa ano. But somehow, ito, as I said, hindi ito yung ginusto ni Rose. Ito ginusto ng Panginoon para magkita-kita tayo. And thank God for being here this afternoon. So another effect of those yung sa social natin, ano natin sa paligid, yung tao nawawala ng tiwala sa sarili. Nagkakaroon ng yung self-esteem bumababa. Minsan ang tao matalino na, sabihin hindi ako, I'm not good enough. Pero actually, he has the talent. Ang kinakatakot niya lang is makriticize siya. Di ba? Natatakot tayo. But the Lord is very generous that He give us everything. Even our minds, our talents. Sa Panginoon lahat yan. Lahat ng bagay na meron tayo, kaprasong damit, lahat. Sa Panginoon lahat. Kaya, pag meron tayong talino, binigay ng Panginoon, sa pagtugtog, gamitin natin. Dahil yan ay regalo ng Panginoon para sa atin. Kaya bumababa yung self-esteem natin. Yun, isang sabi ko kanina, yung ideal ng personal relationship, ang focus natin pag sinabi ng ating relationship is about sex. Diba? Yung mga kabataan yan, puro ganun lang yung nasa isip. Pero we could love one another. Pag sinabing okay, babae, nagmamahalan, iba na interpretasyon. Diba? Lalaki, nagmamahalan, iba na interpretasyon. Pero hindi. Kaya kong mahalin ng brother ko. Bilang brother. Kasi kailangan may mapagtiwalaan. Ganon din sa babae. Huwag natin isipin na yung LGBT. I'm not against, but I don't agree. Yung nakapokus na lang tayo sa mga kaibigan natin, mga BFF natin. Pero dapat yung relationship natin, bawat isa lahat tayo, dapat may relation. As a Christian, we must be connected with one another. Kaya nga, it's sad to say, but in every parish na pinupunta natin, merong may conflict, hindi na iiwasan. Kaya nga bibigyan kami ng teaching about yung taming of the tongue, yung why should not do it, something that tuturuan natin. We are all equal sa Panginoon, paningin ng Panginoon. So, kailangan ma-develop natin yung relationship natin sa bawat isa. Lahat tayo anak ng Diyos. Ano ba yung Christian alternative? Ito na, minamadali ko. Sinasabi rito, my command is this. Love each other as I have loved you. Yan yung sinabi ng Panginoon. Dapat, mahalin natin ang bawat isa. Bigyan natin ng pahalaga ang bawat isa. Para ma-develop ang relationship natin as a Christian. That is the commandment of the Lord. And again, ito, as a community, in Acts 4:32 to 35, pwede yan tulungan niyo kung basahin, kung magbasa. The community of believers Okay. was one of heart and mind. The community of believers was one heart and one mind, and no one claimed that any of his possession was his own, but they had everything in common. Yun nga yung sinabi ko, di ba? Lahat ng bagay na sa atin. Yun yung mga early Christian, ibebenta nila yung mga gamit nila. Tapos, pagsasama-samahin, they will use it equally. Pero sabi ng iba, yung may kasama akong Chinese, oh, that's communist. Iba naman ang prinsipyo ng communist na sinasabi mo. Communion of Christian to, nagbibigay bawat isa. So, walang corruption dito.
Yung apostle bearing witness with great power, the apostle bore witness to the resurrection of the Lord, and great favor was afforded them all. Yun ang nangyari kahapon. Ngayon, actually, as a community, there was no needy person among them. For the one who owned property or house would sell them, bring the proceeds of the same, and put them, At the feet of the and they were distributed each according to need. Yan yung sinasabi natin. Magagawa ba natin yun? Actually, nagagawa natin yun, but not necessarily selling things. Yung mga fellowship natin, minsan nagko-contribute tayo. It's already, following these acts, the commandment in acts. And in fact, we in the community, meron kaming isang portion ng Live Christ Share Christ, yung pinopromote namin, yung G300. Kasi yung community namin, meron kaming no one in need. Let's say, merong area na binaha, or binagyo, or nasunugan, or kulang sa pagkain. We inspire people to join this. We ask them to give 1,000 pesos a month. And in fact, this goes to the no one in need in the Philippines, and they are the one who distribute it. And we issue receipt. In fact, maraming natutulungan. Maraming mahihirap sa sa lugar natin sa Pilipinas na natutulungan ito. And this one, ang namin dito is, if you join, pwede nyo itigil. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng problema na hindi nyo na kaya supportan, pwede nyo itigil. So, marami rin kaming nag-contribute. In fact, even not member of our community, because it's for good, good cause. Ano ba yung characteristic of a Christian personal relationship? Actually, ang natin dito is not about the feelings, but the relationship based on God action. Ang common denominator natin dito is Jesus, the Lord Jesus. Siya yung magbabind. Kung titignan niyo yung colorful ng mga tao, hawak-hawak ng kamay. Siya yung nagbabind sa atin bilang magkakapatid at magkaroon ng connection with one another. At magkaroon ng proper commitment. Ang relationship din natin tulad dito sa para sa to. Yung service. Alam niyo yung mga service niyo, you are connecting with one another. Tulad ng nagbabasa kanina, pag nag-commit tayo dito, meron tayong relationship with one another. It develops our relationship. Sinasabi nga dito, it's not on the feelings but based on agape love. Ano ba yung agape? Unconditional love. Lapit na tayo matapos. Okay. Another thing, yung relationship is not exclusive. Hindi lang sa atin dito, hindi lang dito sa community natin. Miski sa labas. Halimbawa, kaibigan natin na hindi naman Kristiyano, pwede naman natin silang maging kaibigan. At we don't know, in the future, they will be part of our belief. Actually, may mga kaibigan kami, Muslim, naging Kristiyano. Although meron din Kristiyano, naging Muslim. Ganon, maging instrumento tayo para madala natin sa Panginoon. And in fact, that is one of our mission. Naniniwala ba kayo na nagpunta kayo sa Hong Kong para magtrabaho lang?
Hindi. Ako yun ang paniniwala ko eh. The Lord brings me here, not because of the, to earn money. Dahil dito ko nakita ang Panginoon. I'm not also religious when I was not here. No? Pero dito ko natagpuan yung saya sa bawat pakikitungo sa tao. In fact, we love this service, Live Christ, Share Christ. You know why? Because we encounter a lot of different parishes, different people. Nakakapagsalita kami ng ganito, I don't know whether I could inspire you, but I hope Yes. Yes. I hope that the Lord is using me. Lord is using us. And in fact, everything that arranged this session, using us. Lahat tayo rito, dinila tayo ng Panginoon dito sa Hong Kong, not only to work, but it's a mission. Lahat tayo misyonaryo. Kaya kung titignan nyo, lahat ng simbahan sa buong mundo, ang pumupuno lang, Pilipino. Pumunta kayo sa Vatican, minsan nagpunta kami sa Vatican. Wala, ang nagsisimba doon, matatanda. Ang simbahan, napakagandang simbahan, bibilib ka paano nila ginawa yung simbahan. Pero kukunti lang nagsisimba. And ang nakakapuno lang doon, Pilipino. Okay. Sinabi rito, love for all, hatred for none. Hindi dapat tayong magalit kahit kanino man. Tanggalin natin ang ating mga maskara. Meron tayo yung mga pretension. Minsan, may problema ka na, pero hindi ka humingi ng tulong kay sister. Nahihiya ka. Kaya ko daw. Pero if you need help, you have to ask help. Ganun tayo, di ba? Dapat. Ngayon, yung help, kung halimbawa humihingi ka ng help, sister, kung tangin mo ko, may sin dun eh. Yung ganun bang bagay, yung hindi importante, huwag mo ganun. Ang ano natin dito, yung help na inaano natin, yung authentic help na kailangan natin. Unmask yourself. Tanggalin natin yung ano natin. At yung pagmamahal natin sa bawat isa, dapat expressive. I guess, most of the community na pinunta namin, expressive naman lahat yung relationship. Nandiyan yung brother, eto yung pagkain, or yung nagmamahalan talaga. Marami kong nakitang community again. And that is the quality of Filipino. In fact, all over the world, they are, mahanga sila sa ating pagiging hospitable. Kaya lang, meron minsan na ginagamit, taking advantage of our, yung pagiging hospitable natin. But somehow, sana, I hope, hindi. Ang ano dito how are we going to change kung meron man tayong nararamdaman ngayon? One of the tools is prayer. Lagi tayo magdadasal. Alam natin, ang Panginoon has been, pour the love in our hearts. Tulad nung nagsisimula kayo rito, you're calling the Holy Spirit, which is the right thing. Na every time nagkakaroon tayo ng meeting, we call the Holy Spirit because it's the one that helps us. Isang bagay na, ang ganda nung prayer niyo kanina. Tapos, pag-ibayuhin natin yung natin, yung paniniwala, yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. We have to rely on the power of God. Sa community, tulad dito, merong set of relationship based on God's way. May mga pattern tayong sinusunod. Kayo siguro may mga kayo dito, may mga rules and regulation kayo dito na susunod para for good. Actually, dapat talaga meron tayong order. Tapos, commitment. Yung reader,
music ministry, dapat may commitment tayo sa bawat isa. Oh, may service tayo. Pwede ka ba? Although hindi lahat ng pagkakataon pwede, pero kung sino yung na pwede, nag-commit, we have to. Sinasabi nga rin doon ni Mother Teresa, not all of us can do great things. Hindi tayo makagawa ng malaking bagay. But small things with great love. Yung bibigay nating trabaho is meron kasamang pagbabahal. Let's build one another. Build up one another. Hindi tayo dapat yung passive, yung embang lang, relax lang. We had to do it with hindi passive tawag doon, meron tayong conviction sa mga ginagawa natin. Let's begin today. The love that we are talking about is not just for special friend. Sinabi ko, start from one small group, ends up with the body of Christ. Lahat tayo, we have to focus on the love of Christ. Look to others' interests. Yung mga commit to love one another as brothers of Christ, brother and sister of Christ. We have to make a commitment. Take an initiative in order to become a good Christian. Maging natin to, buhay natin. Actively to seek, to serve. Maghanap tayo kung ano ba yung pwede natin tulong na maibibigay sa community. Lahat tayo mayroong pagkakataon. It must not be based on the feeling, but yung pangangailangan ng bawat isa. To experience the love of God through us. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, pwede natin magawa yun through us. Tulad ng ginagawa ng mga sister natin ngayon, that they allowing themselves to be used by God in order for us to express the love that she received from the Lord. Well, dito ko na tatapusin to, no? Ang natin is Kingdom of God. Ang ultimate goal natin sa bawat isa is, ano ba ang sa palagay niyo ang ultimate goal natin as a Christian? To reach heaven, each and every one of us. Kasi kung hindi yun ang goal natin, bakit pa tayo nagsisimba? Diba? Ang goal natin is to reach heaven. Mag-aakayan tayo. Not only our family, but all people. We have to hold hand in hand. Inspire one another. Kung halimbawa, mayroon nanghihina, tulungan natin. May sa palagay natin nagkakamali. I-correct natin. One thing sisters, mga sister, wala namang brother dito, ako naman. Kasi mayroong pagkakataon na we are aware yung ginagawa ng kapatid natin, mali. Huwag tayong matakot mag-correct. I-correct natin. Ngayon, kung sasabihin niya, nakikailan ka naman sa buhay ito, di mo nung buhay ito. But at least, kung may mangyayari sa kanya, hindi ka na guilty. Kasi nakita mo siya. In first hand, you are responsible. Kung nakikita mo isang tao mali, especially yung close to you, na mali ang ginagawa, you have to correct. I believe the Lord gave us the authority to do that. Maybe not legally, kasi pag legal, yung mga lawyer, maraming manipulasyon yan eh. Bawal yan, kakasuhan, pwede kitang kasuhan, libel. Ganun.
Pero kung halimbawa, kung sa atin, di ba nasasaktan din tayo pag nagkakamali yung kapatid natin? So let's correct that. And the Lord, we really give us the reward, the points, para makapunta tayo sa heaven. Ito yung Kingdom of God is a new social order. We are to be a family, conform to God's ways, and transform His love. Okay, dito ko na tatapusin kasi yung Holy Spirit, the Holy Spirit, we all know this. So, for this, mga sisters, maraming salamat for giving us Thank this you. opportunity to speak to you. And for this, may God be praised. Thank you. Okay. So, I hope nadinig niyo si brother kahit malayo siya sa mic. Kaya siya lagi ayaw niya lumapit sa mic. But anyway, maraming salamat po. Okay. So, I would like to congratulate you once again dahil we have 34 participants na na-choose nyo to stay here and to listen. Dahil alam natin, itong araw na to, ng Pasko ng Pagkabuhay is parang celebration. Alam ko yung iba, kasi may mga invitation kami, nasa beach, nasa barbecue, nasa kung saan-saan. Hindi naman natin sila sinasabi, Pero ano na yung choice nila. But I honor you, sisters, that you spend, masasabi natin quality time, yung kanina nyo, at saka itong talk na to. You know, the Missionary Families of Christ and the Differential Christ has a lot of values formation teaching. Sa pinagin ni Brother Adi David Dagan, dito sa atin, mabilis makasalita tayo, makasakit tayo. Without us knowing, masyado tayong nagiging matalas. And using our tongue, nakakasakit tayo. And nabanggit niya yung correction, meron tayong loving ways to correct. Especially sa mga community. But anyway, maraming salamat ulit sa panahon nyo. Ano ba? We are looking forward for some formation teaching. Kami naman is libre. Though, as of now, meron na kaming August, part of August, book na, and May, sunod-sunod. So, pag-usapan nyo na lang anong topic, ang gusto nyo. Pero, we would like to recommend again, and I'm not sure if you are interested in the LPS. The LPS that you are attending before, but you did not undergo the liturgical Bible study methodology. That one is very detailed. Nung nag-join kayo, natuto kayo, it's okay. Pero hindi nyo naman talaga alam ang reason, ang mga kaibahan at bakit. That's why minsan ina-offer namin talaga to. And if you are lucky, pag meron kaming speaker, galing Manila, dinadala rin namin. Kasi iba yung sila yung nag-originate dyan. Father Arlo ng SBD, siya ang author niyan ng Liturgical Bible Study. What is the difference between the Bible study and the Bible something? Marami siyang pagkakaiba. Magugulat kayo pag yun nga nabigay namin. And we still have the Life in Christ seminar. Pero 5 sessions yun. Sorry? LCS, yeah. But if you want to renew again at a time bago, why not? Different speakers, different din yung mapupulot yung lesson. Para ganyan. Anyway, pag-usapan nyo. And once again, maraming salamat ulit. Sister, ikaw naman closing prayer. Meron ka sasabihin mo? Kapraso lang. Kapraso lang ang promise. Actually, sisters, if you remember, the last time na nagpunta kami rito is to teach you music workshop. Yes. Yeah. Hindi natuloy. Hindi ba natuloy yun? Hindi po.
I'm not sure, but if you want, hindi, alam mo, napunta sila JD ito. Anyway. Anyway, kung iba na kayo, sister, for the same, gusto natin siyempre ang community natin maganda, di ba? Pwede kaming magturo kung paano yung tamang praise and worship, yung mga kanta. Meron tayong pwedeng magturo sa inyo. Siguro ibang session yun. And sinasabi nga ni sister, yung siguro magandang natin yung LBS kasi di ba nagkaroon ng mga Bible encounter. Yung LBS kasi kung maintindihan nyo is a good thing that kung magsisimba tayo, it's preparation for the next mass. Kasi ginagawa itong LBS before the next Sunday. Ang purpose nun is for you to be excited. Pinag-aaralan natin kung ano yung magiging readings dun sa linggong darating. Paano kinukonect yung first reading, second reading, yung gospel, yung lahat yun, para maintindihan nyo pag nagpunta kayo sa misa, nabivisualize nyo na kung ano yung sinasabi ng Padre. That is make you excited. Malalaman nyo rin, joke lang malalaman nyo rin kung hindi nag-aral si Father. Kasi kayo yung pumili niya. Hindi tumatama dun sa mga rating. Pero joke lang yun. Ano lang yun. Pero yun ang purpose ng LBS for us to understand what would be the next reading in the coming Sunday Mass. Yun lang po. Thank you. Gusto ko lang pasalamatan sila kasi nung tumawag ako agad-agad. Okay, we will wait, we will look for the